Hello, hello. Mic check. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos na buhay at Diyos na tunay na talagang buhay para sa atin. Amen ba? Amen. So mga kapatid, bago tayo magsimula sa mga oras na ito, tayo po munang lahat ay tumayo at atin pong banggitin ang panunumpa natin sa mga oras na ito. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, maraming salamat po sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, na ngayong linggong ito ay karapat-dapat na kayo po ay papuriin. Karapat-dapat, Panginoon, na itaas ang pangalan ninyo. Karapat-dapat, Panginoon, na kayo ay sambahin. Dahil, Panginoon, ang biyayang patuloy na pinaparamdam nyo sa bawat isa ay sukdulan at kailanman, Panginoon, hindi nagbabago. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, sa aming pong paglapit sa inyo, dalangin po namin na kami po ay linisin ninyo. Kung meron po kayo, Panginoon, na mga nakikita sa puso namin ngayon, na mga kasalanan, maliit man o ito o malaki, nasabi man namin ito o hindi, nasa isip man namin ito o nasa puso, Panginoon, patawarin nyo nga po kami dito. Linisin nyo nga po kami, Panginoon, upang ang banal na Espiritu ay maging malaya na dumaloy sa buhay namin. At upang ang banal mong Espiritu ay maging malaya sa pangungusap sa amin. O Lord, wala po kami kung wala ka. Hindi po namin kaya, Panginoon, ang buhay namin ito kung wala ka. Kaya Lord, sa mga oras na ito, we are acknowledging your presence, O Lord. Wala po kaming ibang hangad kung hindi ang presensya nyo lamang. Wala po kaming ibang hangad kung hindi marinig ang boses mo. Wala po kaming ibang hangad, Panginoon, kundi ang yakapin ninyo kami sa mga oras na ito. O Lord, ikaw lamang po ang magaling. Ilagay niyo po ako sa inyong likuran upang marinig nila ang inyong tinig at makita nila na nagniningning ang inyong liwanag, O Lord. Lord, ikaw na nga po ang mangusap sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, bigyan niyo po kami ng karunungan, at maunawaan naming lubusan ang mga salitang manggagaling sa inyo. Salamat po, Panginoong Hesus, sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat dahil dito naligtas kami sa aming mga kasalanan. At salamat sa lahat pa sa mga gagawin ninyo sa buhay namin. We offer you this day, O Lord. We offer you this time, and we bring back the highest honor and glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay makakaupo na po. So mga kapatid, magandang umaga po sa bawat isa. Binabati ko po kayo ng isang masayang umaga dahil ang Diyos natin ay nasa sa atin. Amen? Amen. Alam niyo po mga kapatid, bago po ako pumunta ngayong umaga dito sa Landcris, dito po sa ating lugar ng sambahan, ay iniisip ko na mag-aalmusal ako ng tuyo. Iniisip ko na mag-aalmusal ako ng tuyo. Kaya lang, biglang pumasok sa isip ko, baka mangamoy tuyo yung barong ko at maamoy ninyo at magutom kayo. Di ba? At baka hindi na kayo makinig. Di ba? Baka maamoy nyo lang, mag-focus na kayo sa gutom. Isa pa sa mga naisip ko kaninang umaga, mga kapatid, ay bago ako pumunta rito, magpabango kaya ako ng isang pabango. Kaya lang, nung naamoy ko yung pabangong yon ay amoy ng pabango sa mga massage, sa mga spa, na baka pag naamoy ninyo, instead na nakikinig kayo, natutulog kayo. So, mga kapatid, dahil naisip ko yung mga bagay na yon, I remind my mind to use the things na makakatulong na lang sa ating lahat. Para lahat ay makikinig at lahat ay hindi matutulog. Alam niyo ginawa ko? Hindi na lang ako kumain at nagpabango. Hindi, nagjo-joke lang ako mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, ang isip natin ay very powerful. Sabi ni John Maxwell. Mga kapatid, our mind is a very powerful thing. It has so many things na kayang gawin. Di ba? Ang isip natin kayang mag-compute ng mathematics, ang isip natin kayang mag-memorize, ang isip natin kayang mag-comprehend, ang isip natin mga kapatid, ang daming kayang gawin. Di ba? Yung mga imaginations, yung creativity. So there are so many things that our mind can do. So, mga kapatid, and kung ano ang nilalagay natin sa isip natin, according to John Maxwell, is yun tayo. Yun yung magiging tayo. Di ba? How you think determines who you are. Di ba? Sabi niya nga, mga kapatid, kung iniisip mo, ikaw ay mahirap, magiging mahirap ka talaga.
Di ba? Kung iniisip mo na balang araw, ikaw ay uunlad, lagi mo yung nilalagay sa isip mo, uunlad ka talaga. Kasi yun ang nakalagay sa isip. At yun ang magiging ka balang araw. Kung iniisip mo, ikaw ang Kristiyano na hindi a-absent sa kada linggo ng pagsamba, yun yung magiging ka. Di ba? Ikaw yung Kristiyano na sasamba, hindi lang basta linggo, araw-araw, yun yung magiging tayo. So, how you think determines who you are. And minsan mga kapatid, kung ano ang mga iniisip natin noon, yun yung nagiging tayo ngayon. At kung ano ang iniisip natin ngayon, madalas, yun yung magiging tayo in the future. Diba sabi rin ni John Maxwell, mga kapatid, your life today is a result of your thinking yesterday. Diba? Ako, naisip ko rin bigla yan. Oo nga, no? Yung iniisip ko before, magiging para akong isang guro or parang isang magtuturo sa mga tao, ayun na pala ako ngayon. Diba? And your life tomorrow will be determined by what you think today. So mga kapatid, our mind is a very powerful thing. Kaya lagi natin dapat ito ginagamit to remind ourselves na gamitin ito sa kapurian ng Diyos. Na gamitin ito para mabuild tayo bilang isang tao na napunta doon sa kalooban ng Diyos. So people's lives are products of people's thoughts. The Bible is very serious, mga kapatid, pagdating sa pag-remind sa mind natin about our minds. Kasi everything starts in the minds of every people. Naniniwala ako doon, mga kapatid, yung paggawa ng mali, nagsimula yan sa isip. Di ba? Ang isang tao na nagnakaw, nagsimula yan sa isip. Ang isang tao na gumawa ng tama, nagsimula sa isip. So everything starts in the mind of every people. That's why it is very important, mga kapatid, for us to remind always ourselves, our minds, for what is truly matters. Di ba? Hindi lahat pinapasok sa isip. Hindi lahat nilalagay sa isip. Di ba? Hindi lahat ng mga bagay ay kinukonsume natin para, mga kapatid, ay maging isa tayong Kristiyano na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang topic natin this morning is remind your mind. Di ba napakahalaga na minsan paalalahanan natin ang isip natin. Di ba minsan nakakalimutan na natin, isip lang tayo ng isip, wala nang paalala. Ba, isip lang tayo ng isip, wala nang filter. Isip lang tayo ng isip, wala na tayong pag-evaluate, pag-assess, pag-check. So, kailangan din nating i-remind. So, ang topic natin is remind your mind. Basahin natin ang Philippians chapter 4, verses 8 to 9. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. So mga kapatid, I know some of you are very familiar with this verse. Some of you siguro ito ay inyong memory verse na na-memorize nyo na noon pa. Alam niyo po, ang verse na to is written by Paul the Apostle para sa mga taga-Pilipos or para sa mga taga-Philippian church. And kung babasahin natin tong verse na to, from verse 8, nag-start yung word ni Paul sa word na finally. Di ba? Pag narinig natin yung word na finally, especially kay pastor, medyo gumagaan na yung pakiramdam natin. Finally. Pag sinabi ni pastor, finally, sabihin ng bawat isa, tapos na. Yes, di ba? Medyo gumagaan na yung loob. But the truth is, mga kapatid, dito, binanggit ni Paul yung word na finally, kasi may mga bagay pa siyang babanggitin. Finally, these are the things na sasabihin ko pa. So, meron na siyang mga binanggit na ng mga previous verses. Sa Philippians chapter 4, verse 4, binanggit ni Paul na rejoice in the Lord always. So, paalala ni Paul yon. And finally, may paalala siya ulit. Ang paalala ni Paul, ito ng verses na binasa po natin. And these verses, mga kapatid, it is a reminder that there are some things that we need to consider to think. Sabi ni Paul, may mga binanggit na akong paalala sa inyo. Meron pa akong babanggitin sa inyo na dapat ninyong i-consider, na dapat ninyong isipin, na dapat ninyong alalahanin, na dapat ninyong itatak sa isip nyo. May babanggitin pa ako sa inyo. Sabi ni Paul. So, bakit niya sinabi yon? Bakit? Kasi sometimes people forget to filter yung mga bagay na pumapasok nga sa isip. Nagkakaintindihan tayo?
Nagkakaintindihan tayo? Sometimes people forget to filter what comes into their mind. Di ba? Nakakalimutan na minsan ng tao na i-filter or ilabas yung mga hindi naman dapat pinapasok sa isip. Kaya sinabi rin ito ni Paul. This verse is very important, especially kapag may mga bagong bagay at may mga bagay na nag-retain na sa isip natin. Nakala natin tama, yun pala mali. So very important to. Alam nyo, ginagamit tong verses na to sa Philippians chapter 4 verse 8 to 9 to filter out yung mga bagay na pumapasok sa isip ng tao, especially the Christian. So we must filter what enters our mind. For what we allow to occupy our thoughts shapes our perceptions, influences our decisions, and ultimately defines who we are. Di ba? We must filter what enters our mind. Naalala ko lang mga kapatid nung isang beses na nung nagkaroon po ng pandemic, di ba ho, marami sa atin dito na humaling sa Korean drama. Di ba? Lahat na lang nanonood na ng Korean drama. Kahit yung mga dating hindi nanonood ng Korean drama, nanonood na. Naalala ko po yung isang kwento ng isang tatay na yung asawa niya daw, tapos mga anak niya, lahat sila nanonood ng Korean drama. Ang paborito nga nila noon, ang paborito ng nanay noon, alam ko na matagal na yon, pero ang pinapanood ng nanay yung Dots, Descendants of the Sun, pinapanood niya. Yung mga anak naman, pinapanood yung mga bago-bago na mga Korean drama. Alam niyo yung tatay, kahit ayaw niya ng Korean drama, dahil araw-araw niya yun naririnig, pumapasok sa isip niya, dumating ho ang time na hinahanap niya na rin po si Cha Eun-woo. Di ba? Dumating ang time na hinahanap niya na rin yung kimchi, yung kimbap, yung mga Korean foods. Why? Kasi pumapasok nga po sa isip niya. Madalas pumapasok po yun sa naririnig niya, nakikita niya. So therefore, na-shape yung thoughts niya na manood na rin ng Korean drama. So mga kapatid, there are some times na maganda naman ang dulot ng mga bagay na pumapasok sa isip natin. Di ba? May mga bagay din na hindi maganda ang dulot. So pipiliin talaga natin. We will filter out those things na hindi nakakatulong sa atin. We will filter out those things na hindi kapuri-puri sa harapan ng Diyos. So always think of things that are excellent and praiseworthy. Di ba sabi yun sa verses na binasa natin? Sabi doon, Philippians chapter 4 verse 8, sa dulo ng mga paalala ni Paul, think of these things that are excellent and praiseworthy. Di ba? Yung kapuri-puri, yung excellent, yung maganda, hindi lang basta maganda. Yung talagang kapag tinignan mo, hindi lang basta-basta. Ito ay, alam mong, magugustuhan ng Diyos. Think of these things, sabi ni Paul. So what are those things na kailangan nating i-remind yung isip natin? What are those things na kailangan i-input natin sa mind natin na sinasabi ni Paul? Na excellent and praiseworthy. Number 1, we need to remind our minds to think whatever is true. Diba? Let's always think or remind our minds to think whatever is true. Ano-ano nga ba yung mga katotohanan? Ano-ano nga ba yung mga totoo sa buhay natin? Basahin ko lang sa inyo yung verse 8a. Sabi ni Paul doon, finally, brothers and sisters, whatever is true, dugtong ko lang yung think about such things. Diba? Think about it. Isipin nyo daw to. Diba? Ano nga bang ibig sabihin, pastor, ng thinking of whatever is true? Ano nga bang ibig sabihin ng bagay na yan? Na isipin lagi kung ano ang totoo, isipin lagi kung ano ang katotohanan. Ano nga ba yan, pastor? Meron po akong meaning na nakita. Sabi doon, thinking whatever is true, paki-next yan. Thinking whatever is true means being honest, genuine, and sticking to what is real and right, even when it's hard. Alam niyo ang tao, mga kapatid, sa generation natin ngayon, kapag hindi na okay sa feeling nila ang isang opinion or ang isang bagay, they consider it not true. Di ba? Sa panahon natin ngayon, ito totoo to mga kapatid, I heard many people na kapag hindi na okay sa pakiramdam nila at hindi na komportable sa pakiramdam nila, yung mga bagay na tinuturo sa kanila, they consider it not true.
For example, mga kapatid, abortion. Di ba? Abortion. We know that killing people, kahit wala pa siya, kahit maliit pa lang yan, alam na natin na buhay na yan. Di ba? Once na nagkaroon ng baby sa loob, kahit sobrang liit pa, alam natin na buhay na yan. Kasi nga, inayaan na ng Diyos na mabuo. So kapag pinatay mo ang isang baby doon, it is already considered as a murder. Di ba? You killed people. Ang mga tao po sa ngayon na nagiging pro sa abortion, kapag sila ay nirebuke about it, ang laging nababanggit nila ganito, this is not your body. Di ba? Komportable ako na mawala to. And totoo to sa akin. Naiintindihan niyo ako mga kapatid? Many people today, kapag hindi na komportable ang binabanggit or binibigay sa kanila na katotohanan, hindi na po yun totoo sa kanila. Di ba? Halimbawa pa po, mga kapatid. Halimbawa pa po. Sa panahon natin ngayon, meron akong mga nakausap. Sabi nila, ang religion, ang meron ako ngayon, dahil wala akong Diyos, ano to sa akin? Masarap sa pakiramdam. Kasi, ginagawa ko kung ano yung gusto kong gawin. Di ba? I am free to do anything that I want. Di ba? Walang leader na nagsisita, walang church na nagbabanggit ng mga kasalanan ko. I am free to do anything that I want. And I think this is true for me. Di ba? Ayun ang sabi ng iba. Totoo sa kanila kasi komportable. And kapag hindi na komportable, hindi na po yun totoo sa kanila. So, meaning mga kapatid, thinking whatever is true means being honest, genuine, and sticking. Sticking. Nag-i-stick ka, nag-i-stay ka doon to what is real and right, even when it's hard. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan tayo mga kapatid? Kahit na nahihirapan tayong tanggapin ang katotohanan, minsan kailangan ho nating tanggapin. Halimbawa ho ako, nagtimbang ho ako nung isang araw. Ang timbang ko ho nung una ay 56. Ngayon ho, 76. So tinatanggap ko na po ang katotohanan na ako ho ay bumigat. Mahirap, masakit, pero bumigat po talaga ako eh. So tatanggapin ko yung katotohanan. Di ba? Sabi ng Bible, mga kapatid, forgive. Yun yung katotohanan. Masakit, hindi madali. Kailangan tanggapin. Di ba? Kailangan nating isipin. Kailangan nating magpatawad. Ano pa, mga kapatid, sabi ng Bible, umiwas sa mga bagay or circle na nagko-corrupt sa character mo. Yun ang totoo. Kailangan nating gawin. Di ba? Kailangan nating, alam niyo yun, sundin. Mahirap, pero at the end of it, when we are sticking to the truth, it is worth it. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? Nagkakaintindihan ba tayo? Gising pa ba kayo? Gising pa. Tulog pa ba? Amen. So, praise God. 10 o'clock na tayo nag-start. 10:15, I think. 10:15. So, I think, gutom na siguro, hindi antok. So, mga kapatid, alam nyo minsan po, mga kapatid, meron akong narinig na isang pastor na nag-share about her counseling experience. Sa experience niya sa pagka-counseling. Sabi niya, minsan may nagpa-counsel daw sa kanya sa Bulacan. Pastor to sa Bulacan. So sabi niya, sabi nung nagpapa-counsel, Pastor, ano kayang gagawin ko sa asawa kong ayaw akong i-priority? Sabi niya, Pastor, ano kayang gagawin ko sa asawa kong ayaw akong i-priority? Nagmamahalan naman kami, sabi niya. So sabi nung pastor sa kanya, bakit ka ayaw i-priority? Bakit ayaw kang bigyan ng time? Bakit ayaw kang kausapin? Kasi sabi nung nagpapa-counsel, kasi po, Pastor, nandun siya sa una niyang asawa. Sabi ng pastor, anong una? Unang asawa? Sabi ng pastor sa kanya, tigilan mo yan, kasalanan yan, yung ginagawa mo, alisin mo na yan. So, siya, na nagpapa-counsel, akala niya, ang hinihingi niya, simpatya, ang binigay sa kanya katotohanan. Nasaktan siya, hindi niya tinanggap, umalis siya. So, mga kapatid, when God says the truth sa buhay natin, tanggapin natin. Kasi it is for our betterment. Diba? Para sa atin din yon. Kapag may mga binabanggit ng Diyos sa buhay natin na kailangan nating baguhin, na katotohanan, tanggapin ho natin. Diba? Sabi sa iyo ng Diyos, ito ang katotohanan, anak, ang pagmumura, kasalanan. Edi kapag pagmumura, kasalanan, tanggapin natin. Katotohanan yun Pastor, nasanay kasi ako na tuwing parang magugulat ako, may nasasabi na ng hindi maganda.
Di ba? Pastor, nasasanay kasi ako eh. Oo, naintindihan kong sanay tayo. Pero we need to remind our minds. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid? The truth is the truth. Hindi natin pwedeng baluktutin. Di ba? Kung halimbawa, tubig. Ang tubig ang nagbibigay sa atin ng rehydration. Di ba? Nare-rehydrate tayo because of the water. Hindi natin pwedeng baliktarin na ang hangin ang magbibigay sa atin ng rehydration. Hindi pwede. Tubig lang yan. Yun yung totoo. Tanggapin natin. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid? We need to accept the things that are true. Because someday, kapag hindi natin inaccept yung katotohanan, we will be deceived and the truth from God, and ang makakapagbigay lang sa atin ng kalayaan, yung katotohanan mula sa Diyos. Kapag hindi natin tinanggap ang katotohanan sa ngayon, that Jesus is our Lord and Savior Jesus Christ, or kung hindi natin tinanggap ang katotohanan ngayon that we are already a new creation, or we are made by God, mga kapatid, pag hindi natin tinanggap yung mga bagay na yan, balang araw, madideceive tayo. Many people are deceived, di ba? Kasi hindi alam at hindi tinanggap ang katotohanan. Nagkakaintindihan po tayo, mga kapatid? In this church, pinag-aaralan lang natin kung ano ang katotohanan. And yun ay mga katuroan ni Jesus. At si Jesus mismo. Kasi sabi sa John chapter 8, verse 30, because Jesus is the truth that can set us free. Sabi po sa John chapter 8, verse 32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Diba? So the truth will set us free. So yun yung magbibigay sa atin ng kalayaan kapag lagi natin tong iniisip. So kung may mga bagay tayo na sa tingin natin hindi katotohanan, tanggapin mo na ngayon ang katotohanan para palayain ka dun sa bagay na yun. So the Bible teaches us to input the truth of His Word into our minds because His words are the truth. Without the truth, we can be deceived by things. So there are many examples of thinking of whatever is true, mga kapatid. Aside from thinking that Jesus is the way, the truth, and the life, aside from meditating the Word of God, which is the truth, yung Word ni Lord, the absolute truth, wala nang ibang truth, meron pa akong mga ilang example na pwedeng i-share sa inyo. Halimbawa, ito po yung mga ilang example. Telling the truth even when it's difficult or uncomfortable. Di ba? Kapag tayo ho may mahal sa buhay, ayaw naman natin siguro silang mapahamak. Di ba? May mahal tayo sa buhay na nakikita natin na nalulunod na sa pagkabagsak niya sa kasalanan. Mga kapatid, telling the truth will set them free. Mahirap sabihin kasi possible na magalit siya sa'yo, pero kahit mahirap, you need to do it. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid? Minsan mahirap lalo sa mga close friends, close family members, na sabihin yung totoo. Sabihin mo kapatid, yung karelasyon mo ngayon, hindi na nakakatulong sa'yo. Mahirap sabihin yun. Di ba? Kapatid, yung pagpapakita mo ng pagmamahal sa asawa mo, hindi na ganun ka-okay. So, mahirap sabihin nun. Di ba? Mahirap sabihin sa mga anak, anak, ikaw, youth, kabataan, hindi na tama na hindi ka sumusunod sa magulang mo. Mahirap din gawin yon. Pero, telling the truth will set them free. Kahit na mahirap ito sabihin, sabihin nun natin. Nagkakaintindihan tayo? And also, mga kapatid, keeping promises and commitments. You know, the promises of God in the Bible is the truth. Di ba? Totoo yun. Lahat ng mga pinangako ng Diyos in the Bible ay lahat po nangyari. Yung mga prophecy ni Jesus, ng Diyos from the Bible, from the Old Testament, at sa mga mangyayari pa from the New Testament, they are all truth. Mangyayari po lahat ng pinangako ng Diyos. So kung yung mga pinangako ng Diyos ay mangyayari, yung mga commitment natin sa Diyos, yung mga sinabi natin sa Diyos, mga kapatid, halimbawa, sinabi mo kay Lord, magbabago na ako. Lord, hindi na ako magbababad ng damit ko tuwing Sabado ng gabi para makapag-church ako. Lahat ng sinabi natin kay Lord, mga kapatid, narinig po ng Diyos yun. Let's keep it. Di ba? Totoo sa puso mo, pinag-pray mo, narinig ng Diyos, gawin ho natin. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid? Gising pa ba kayo? Amen. And also, admitting mistakes and taking responsibility for them. Di ba? Hindi masama na sabihin na minsan nagkamali rin ako. Pakisabi nga sa sarili mo, minsan nagkakamali rin ako. Oy, totoo yan ha. Sabi ng iba, minsan hindi ako nagkakamali. Lahat
tayo nagkakamali. And that is the truth. Di ba? Let's think of it. Bigyan natin ng adjustment yung sarili natin na minsan talaga nagkakamali tayo. Bigyan din natin ng adjustment yung ibang tao na yung taong to, minsan nagkakamali. So dapat pala minsan mas mahabaan ko yung compassion ko sa kanya. Di ba? Yung taong to minsan nadadapa. Pero wag naman araw-araw madapa. Di ba, mga kapatid? So, let's admit mistakes and take responsibility for them. That's the truth eh. Di ba? Kung gusto nating maging successful na Kristiyano, darating sa time na magpifail tayo. Darating sa time na magkakaroon tayo ng mistakes. Dahil madadapa tayo. Pero may grasya ang Diyos, tutulungan kanyang tumayo para maging matagumpay na Kristiyano na kalooban niya. And also, mga kapatid, bilang isang Kristiyano na thinking of whatever is true sa buhay natin, na nire-remind ang mind natin, is let's always believe dun sa salita ng Diyos. Di ba? Wag nating questionin kung ano ang sinasabi ng Lord sa atin. Di ba? Minsan may nakausap ako, Pastor, sabi niya, Pastor, totoo bang sinabi ng Bible na bawal ako makihimatok sa hindi ko mananampalataya? Sabi ko, oo. Tignan mo, Pastor, nabasa ko nga. Pero Pastor, sulat lang naman ng tao yan eh. Hindi ako naniniwala. Sulat lang ng mga ginamit ng Diyos yan eh. So hindi ako naniniwala, Pastor, tao lang din yan. Pwede kong baguhin. Alam nyo, yung mga taong ginamit ng Diyos to write the Bible is talagang ginamit ng Diyos. Hindi lang basta isip nila yung ginamit nila. Isip ng Diyos yung ginamit. Kamay ng Diyos ang ginamit. Talagang wisdom ng Diyos ang ginamit to write the Bible. At alam niyo po ba mga kapatid, para magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Biblia, the Bible, ang books of the Bible po, hiwa-hiwalay po ang pagsusulat niyan. Halimbawa, sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, tapos sa New Testament, yung taon ng pagsusulat po niyan, malayo. Halimbawa, 2,000 years, 1,000 years, or 500 years, tapos iba't ibang tao, alam nyo kahit malalayo ang agwat ng taon ng pagsusulat at iba't ibang tao ang nagsusulat, alam nyo po mga kapatid, ano lang po, iisa lang po ang tema, nagko-connect po sila. So ganun ka-reliable ang Bible. Kasi ang kumilos sa pagsusulat niyan, walang iba kundi ang Diyos. Nagkakaintindihan ho tayo? So think of whatever is true. Palagi mga kapatid. Remind your mind, nag-iisip pa ba ako ng katotohanan? Or iniisip ko na lang lagi yung kasinungalingan na napapanood ko sa Facebook, na mga naririnig ko? Huwag nating isipin niyon. Alam mo si Satan is the God of lies. Lagi niyang itatanim sa isip mo lahat ng kasinungalingan. Di ba minsan naiisip natin, mahal ba ako ng magulang ko? Di ba naiisip natin, meron ba akong purpose sa buhay ko? Iniisip natin, talaga bang nilikha ako dahil may magandang plano si Lord? Di ba minsan yung isip natin, kini-question yung mga katotohanan. Nilalagay po ni Satan yan. Huwag po tayo mga kapatid, pagpadaig doon sa mga kasinungalingan niya. Kasi sabi ni Paul, mga kapatid, na inuutos din ng Diyos sa atin, think of whatever is true. Amen? Amen. Next mga kapatid, is another thing to remind our mind is to think whatever is noble. Diba? Think of whatever is noble. Ano ba Tagalog ng noble? Yung marangal. Isipin natin yung mga bagay na mga mararangal. So tingnan natin yung verse 8b. Sabi doon, whatever is noble, think about these things. Okay? Whatever is noble, think about these things. So, pag sinabi pong noble, mga kapatid, means aligning with Jesus Christ's teachings to embody virtues like humility, compassion, and righteousness. So kanina, mga kapatid, yung thinking of whatever is true, iniisip natin lahat ng katotohanan. Ito naman, yung character ni Lord, yung mga meron ang Diyos na qualities, iniisip natin at ini-embody natin, ina-apply natin sa buhay natin. Ano nga ba yung mga characteristics ng Diyos? Di ba? Ano nga ba yung mga meron si Jesus na dapat nakikita sa atin? Kasi, di ba, kinoconsider natin ang sarili natin the salt and light of this world. Di ba? Pakitignan ngayong katabi mo, salt and light pa ba sila?
Or baka sugar na yan. Or baka mamaya toyo na yan. Or kung ano pa man. Di ba? We are salt and light of this world. So dahil salt, naghampasan sila nung sinabi kong toyo. Toyo. So mga kapatid, we are the salt and light of this world. So therefore, dahil salt and light of this world, tayo, yung mga qualities ni Lord, dapat iniisip natin. Dapat yung mga noble characteristics ng Diyos, karangal-rangal, iniisip natin, ina-apply natin, nakikita ng tao sa atin. Kasi mga kapatid, kung hindi nakikita ang characteristics ng Diyos sa atin, hindi tayo matatawag na karangal-rangal. Hindi tayo matatawag na noble person. Hindi tayo matatawag na noble Christian. So kailangan natin siyang isipin. Sabi ni Paul, isipin mo yan. Maging karangal-rangal ka sa harapan ng Diyos at makita ito ng ibang tao. So ito yung mga example, yung humility, pagpapakumbaba. Di ba si Jesus ay nagpakumbaba? Sabi ng Panginoon natin, kung gusto mong maging greatest, kung gusto mong maging dakila, sabi ng Diyos, Panginoong Jesus, magpakumbaba ka. Diba? Be a slave. Diba? Magpakumbaba ka. Kasi alam niyo mga kapatid, naniniwala ako dun sa sinasabi na ang mga taong nagpapakumbaba, sila yung itinataas. Itinataas ng Diyos yan. So, kung sa ngayon, medyo boastful tayo or ma-pride tayo, hindi tayo nakikipag-usap, nakikipagbate, kung kanino man, let's think of this, mga kapatid. So, magkaroon tayo ng compassion, righteousness of God. So, ito yung mga bagay na dapat ina-apply natin sa buhay natin. Sabi nga, being noble is like having a heart of gold. Di ba ang heart of gold, ang gold, mga kapatid, there's no impurities anymore. Simula siya ay na-refine. Di ba? Na-refine siya, na lagay sa pugon, natunaw, tapos nakita nila, okay na, nung meron pandumi, i-refine ulit, tapos itaas na ulit, hanggang sa makita niya na gold na, wala na talaga impurities. So ang heart natin, ang isip natin, dapat daw mga kapatid, ay nire-refine natin everyday. Iniisip natin, ito bang ginawa ko kahapon ay karangal-rangal? Napakitaan ko ba ng compassion yung kapatid ko? Napakitaan ko ba ng pagmamahal yung na katulad ng kay Jesus yung katrabaho ko? Napakitaan ko ba ng kabutihan yung mga nakakasalamuha ko? So iniisip natin everyday. Para pagdating ng araw, mga kapatid, magiging isang noble person tayo na, alam niyo yun, matutuwa po ang Diyos sa atin. It's doing the right thing even when it's hard and treating others with respect and dignity. So parehas lang din to halos ng truth, pero ang pinagkaiba nito, ina-apply natin. Pinapakita natin yung character of our Lord Jesus Christ. Hindi rin madali, katulad ng kanina, pero kailangan nating gawin. At alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Because the Holy Spirit is there to help you and me sa bawat lakbayan natin. Di ba? Hindi madaling magpakita ng pagpapaka-Jesus sa ibang tao. Hindi madali 'yon. Hindi tayo magpapaka-hipokrito. Pero may grasya ang Diyos. Di ba? May espiritu ang Diyos. Naalala ko po yung isang estudyante ko nung nagtuturo po ako sa Muntinlupa. Ang pangalan ng estudyante ko ay Jesus. Alam niyo po, ang pangalan ng estudyante ko talaga, literal na Jesus. One time ho, pumasok po yan sa classroom, si Jesus umiinom, lasing. Si Jesus, nakikipagsuntukan ko kani-kanino. Alam nyo, mga kapatid, so hindi pa siya Christian. Pinanghala lang talaga sa kanya Jesus. Pero what I mean, mga kapatid, si Jesus ho, nakadugtong na po yan sa atin simula nung tinanggap natin siya bilang tagapagligtas at buhay. Titignan tayo ng mga tao sa paligid natin. Kung ano ang pinakita mo sa ibang tao, yun ang paningin nila sa Diyos. Diba? Yung mga taong hindi kilala ang Diyos, tinitignan tayo niyan. Tinitignan tayong mga Kristiyano. Nakita ka nila na mapapakumbaba at nakita ka nila na hindi mayabang, yun ang tingin nila sa Diyos. Nakita ka nila na mabuting tao, tingin nila yun sa Diyos. Nakita ka nila na nagdadasal kahit na ang daming ayaw magdasal, yun yung tingin nila sa Diyos. Na para bang hindi nahihiya to share, to showcase kung sino si Jesus sa kanila. So mga kapatid, let's be careful sa pag-aalaga ng characteristics ng Diyos sa buhay natin. 'Di ba? Let's think of a noble characteristics of our Lord Jesus Christ na i-apply natin at alagaan natin ito. Nakikinig pa ba kayo? Amen. Gising pa ba kayo? Amen. Praise God. So mga kapatid, parang naalala ko lang po, 'di ba, since pinag-uusapan natin ang think of whatever is noble,
nakarangal-rangal, naalala ko lang po ang mga politician. Di ba ang mga politician, matatawag natin yung karangal-rangal kapag, una yan physical appearance, nakabarong. Di ba? Nakaayos ang buhok, mabango, karangal-rangal to. Di ba? Matatawag natin karangal-rangal yan, ang mga politician kapag, totoo sa sinasabi nila. Tatawag natin ang mga politician na karangal-rangal kapag tinutulungan ng mga tao. Di ba? Binibigay yung 10,000. Di ba? Or kung, hindi, joke lang yan. So, mga kapatid, di ba? Matatawag natin karangal-rangal yan kapag totoo sa mga sinasabi nila. So, mga kapatid, uulitin ko, matatawag tayong karangal-rangal na Kristiyano kung naipapakita natin si Jesus sa buhay natin. Amen ba? Amen. So mga kapatid, here are some examples pa ng mga bagay na dapat nating gawin to think of whatever is noble. Diba? Showing kindness and compassion to those in need, diba? Standing up for what is right even in the face of adversity. Ibig sabihin ng showing kindness and compassion to those in need, hindi lang kung sino lang yung gusto nating bigyan ng kabutihan. Hindi lang kung sino lang yung gusto nating pakitaan ng pagmamahal. Showing compassion and kindness to those in need is to everyone. Okay? Hindi lang, although to those in need lang, pero minsan kasi tayo, alam nyo tayong mga tao, kahit na nakita natin na kailangan niya ng isang bagay, hindi pa rin natin binibigay. Bakit? Kasi minsan iniisip natin, etong taong to, nakaaway ko to noon. Di ba? Etong taong to, chinismis ako noon. Etong taong to, ang dami nating biases. Di ba? Ang dami nating biases kung bakit na tayo napipigilan magpakita ng noble characteristics ng Diyos sa ibang tao. Ang daming biases sa totoo lang. Pero, sabi ng Diyos, lahat kailangan natin pakitaan ng compassion and kindness. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. And also mga kapatid, it's standing for what is right even in the face of adversity. Diba? Standing for what is right. Diba? Alam mo na si Jesus tumayo sa mga sundalo. Sinabi niya na wala siyang ginawang masama. Siya ang Diyos. He is standing for what is right. Kahit na minsan sinasaktan siya at sinasabihan ng kung ano-anong mga bagay, Jesus is still standing for what is right. Naalala ko lang po mga kapatid yung tatlong magkakaibigan, si Shadrach, si Abednego, tsaka sino? Si Meshach. Di ba? Yung tatlong magkakaibigan na yon, they are standing for what is right. Di ba? They are a noble persons na yung characteristics ng Diyos nasa kanila, na they will stand for what is right, na kahit na sunugin sila sa pugon, hindi ko naman sinabing sunugin kayo sa pugon ha, kahit na sunugin sila sa pugon, kahit anong persecution na harapin nila, still, they will stand dun sa kung ano ang gusto ng Diyos sa kanila. Kung sino ang Diyos sa kanila. So tayo, mga kapatid, kapag dumarating ang time na tinitesting yung characters natin, na characteristics ng Diyos sa atin, still stand for what is right. Amen? Amen. And also mga kapatid, helping others without expecting anything in return. Si Jesus ba? Eto, mga kapatid, may tatanong ako sa inyo. Ang Panginoong Jesus natin, nung siya po ay nagmilagro, nung siya po ay nagpakain sa 5,000, nagpakain sa maraming tao, tapos siya ay pinako sa krus, niligtas sa mga kasalanan ng tao, may tanong ako sa inyo. May nakuha ba in return ng Diyos? May nakuha ba in return ng Diyos? Sa totoo lang, wala naman siyang makukuha sa atin kasi Diyos na siya. Di ba? Wala nang makukuha ang Diyos sa atin kasi nasa Kanya na lahat. Di ba? Sa Kanya lahat to, ari-arian niya to. Pero, mga kapatid, ginawa niya pa rin yung mga dapat niyang gawin. Tayo, mga kapatid, when we do something sa ibang tao, wag tayo mag-expect ng something in return. Kumbaga sabi nga, diba sa Bible, kung anong gagawin ng isang kanang kamay, wag nang ipaalam sa kaliwang kamay. Diba? Gawin mo na lang kung ano sa tingin mo yung nakakabuti. Diba? Gawin mo na lang kung ano sa tingin mo ang kagustuhan ng Diyos. So demonstrating humility and putting the needs of others before one's own. So yes, sabi ng Panginoon, at sabi to sa nabasa ko rin. And I know from the Bible, sabi doon, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And ano pa sabi sunod na sa commandment? Love your neighbor. Di ba? Hindi sinabing love yourself. Inuna ang love your neighbor. Una ang Diyos, pangalawa, love your neighbor. Hindi tayo
mahalin natin ang tao sa paligid natin before one's own, before tayo. And also, being a role model of integrity and moral excellence. Maging role model tayo to other Christian. Pakitignan niya yung katabi mo, role model ba yan of a noble person? Pakitignan? Pakitignan? Bakit nakangiti kayo? Tignan nyo, pakisabi sa katabi mo, maging role model ka. Ayan, maging role model tayong lahat, mga kapatid. So sabi sa Titus chapter 2, verse 7 to 8, in everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Ganyan yun, mga kapatid. Sinasabi sa Biblia, maging good example tayo para wala silang nasasabi sa atin. At wala rin silang nasasabi, of course, sa Lord natin. Di ba? Kasi ang sakit masabihan na pa-church-church ka pa, ganyan naman pala ugali mo. Ano pang pinagkaiba natin na hindi nag-church at nag-church? Di ba? Yung Diyos mo, hindi ka naman pala kayang baguhin. Masakit marinig yun. So, let's be a good example to those people around us. So, let's be a person na nire-remind yung mind natin. Think of whatever is noble. Next, mga kapatid, ay sabi sa Philippians chapter 4, verse 8 then, remind your mind to think of whatever is right. Di ba? Ano yung matuwid? Magkaiba yung sa truth, magkaiba yung sa right. Okay? Yung right, yung kanan. Joke lang. So mga kapatid, yung right, mga kapatid, magkaiba ito sa truth, sa totoo. Ang right is matuwid. Isipin daw natin lahat ng matutuwid sa buhay natin. So whatever is right, think about these things. Basahin natin to. Think of what is right. Think of right as the compass guiding you towards fairness and justice. It's about doing what's morally correct, morally correct, and aligning your action with what's good and just. Di ba? Mga kapatid, ano ba yung mga matutuwid na itinuturo ng Diyos sa atin? Siguro, isa sa mga pwede natin mga example, sabi sa Biblia, think of what is right. Pastor, meron ako ngayong girlfriend. Anong kailangan kong gawin? Pastor, think of what is right. Do not commit sexual immorality. Diba? Do not commit sexual immorality. Hintayin mo. Diba? Ano pa? Pastor, meron akong kaaway. Anong kailangan kong gawin? Isipin mo. Think what is right. Ipag-pray mo. Ano sabi sa Biblia, mga kapatid? Kapag meron daw tayong kaaway, dapat ipinagpipray natin. Hindi yung kapag may kaaway ka, suntukin natin. Di ba? Minsan, alam nyo, naiintindihan ko na minsan ang reaction ng katawan natin is gumanti. Di ba? Pero alam nyo po, ito ay effort na dapat natin gawin. Na kapag meron tayong kaaway, na kapag meron tayong kaalitan, the first thing that we need to do is to commit them to God. Kasi sabi nga, di ba mga kapatid, the vengeance is not ours. Hindi sa atin ang vengeance. Laging kay Lord. So kung minsan naiisip natin, Pastor, ang unfair kasi. Pastor, hindi kasi nangyari yung dapat, hindi kasi nangyari sa kanya yung nangyari sa akin. Ang unfair, Pastor. I understand. Di ba? But we know that God is a God of fairness. God of justice. So yung God of justice natin, gagawin niyang matuwid yung mga bagay na sa tingin natin hindi naging matuwid. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa ba kayo? Amen. So, teka lang, ang hina na nga. Parang humina. Kanina ang lakas ng amen nyo. Ngayon mahina na. Magbigay nga na tayo ng amen sa ating Panginoon. Okay, gising pa. Praise God. So mga kapatid, so doing what's morally correct. Ano ba yung mga morally correct na sinasabi ng Biblia na dapat ina-apply natin sa buhay natin? So, while truth pertains to what is real and factual, rightness pertains to what is morally appropriate or in accordance with ethical standards. So kung may standard ang Diyos, yun doon tayo tutungo. 'Di ba? Sabi sa Biblia, mahirap naman talagang dumaan doon sa standard ng Diyos. 'Di ba? Mahirap pero may grasya si Jesus.
may Espiritu, may Holy Spirit, pero hindi lahat dumadaan dun sa matuwid na daan. Kasi ang matuwid na daan, patungo sa buhay, patungo dun sa kalooban ng Diyos, makipot. O ayan, commercial. Makipot, mga kapatid. Madalas ang daan papunta dun sa madaling daan, maluwag. Ayaw ng tao dumaan sa matuwid. Ang tao gusto laging dumaan sa maluwag na daan. Tayong sumusunod sa Diyos, dapat pinapakita natin sa lahat ng tao na whatever happens, mga kapatid, dumadaan tayo sa matuwid na daan. We are walking dun sa tamang daan na pinapadaan sa atin ng Diyos. I-compare natin to, mga kapatid. Sige, dahil ang pinag-uusapan natin yung mga morally correct, mga matutuwid na daanan na pinapadaan ng Diyos, let's compare these things. Ito magsabi siguro ng oo kapag madali ito o hindi. Oo na lang kapag madali. Do you think madali ito magpatawad? Walang sabi ng oo, mahirap. Mahirap, di ba? Ang hirap niya. Hindi siya madali, pero morally correct na dapat nating daanan, matuwid. Nagkakaintindihan tayo? At least, praise God kasi alam niyong hindi madali. Pero sa grasya ng Diyos, madadaanan natin. Amen? So yung hindi natin kayang patawarin ngayon, I think kinakausap ka ng Diyos, patawarin mo na. I think kinakausap ka ng Diyos, i-let go mo. Di ba? Ay hatayaan mo ang Diyos na kumilos at magbago sa taong yon at sa'yo. Isa pa, may tanong ako sa inyo. Magsabi ng oo kung madali magsabi ng oo kapag madali. Hindi na magmura. Wala rin sumagot. Ayan! Oo! Di ba? Ano mga kapatid, hindi ko kayo i-judge. Hindi ko kayo i-judge. Praise God, kasi alam natin sa sarili nating hindi madali, pero madadaanan natin because of our Lord Jesus Christ. Amen? Magiging matuwid din yan. Hindi madali, pero magiging matuwid. O isa pa, may tanong ako sa inyo. Sabihin nyo lang yung oo kapag madali. Mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Aba! Praise God, palakpakan naman natin sarili natin, di ba? Praise God Praise God. At least ngayon, nakikita nyo, may development na, napapa-oo na tayo. Dati hindi madali yan, pastor. Pero mahal ko na ngayon. Di ba? Yung dating sinasalubong ko lang dito, ngayon, mahal ko na yan. Kahit na gusto kong kotongan yan. Mahal ko yan. Di ba? Di ba madali na sa atin? Isa pa, mga kapatid. Ito sabihin nyo, oo kung madali. Sumunod sa Diyos. Yan, praise God, palakpakan natin. Madali dahil may tulong ng Diyos. Amen? Hindi rin sa sarili mong kakayahan, hindi rin sa sarili kong kakayahan, pero dahil yan sa tulong ng Diyos. Kaya nakakayanan natin at sasabihin nating madali. Isa pa, mga kapatid, ito, may tanong pa ako ulit sa'yo. Marami akong tanong . So, madali ba to? Madali na hindi magalit. Parang lalaki lang yung sumagot Madali, may sumagot, di ba? Naiintindihan ko na hindi rin talaga madali na hindi magalit. Lalo kapag merong mga situation, nakagalit-galit. Pero, isa sa mga fruits of the Holy Spirit is self-control. Di ba? Self-control. Sometimes, alam niyo po mga kapatid, we need to control our anger. And look for the solution sa pwede niyong pag-usapan kesa magalit ng magalit. Di ba mga kapatid? Isa pa, mga kapatid. Ito medyo Ito, tanong ko sa inyo. Madali ba na pumunta sa church ng day by day bikutan kahit saan tayo mapunta? Yes, praise God, di ba? Praise God. Praise God. Praise God. Lakas na sigaw ni Pat. So, mga kapatid, praise God. Alam niyo, balang araw, alam ko, naniniwala ako na ang Diyos ay bibigyan tayo ng permanenteng pwesto. At alam ko, balang araw, na ang Diyos hindi tayo hahayaan na palipat-lipat tayo. Ang Diyos, naniniwala ko, may piniprepare na something better for everyone. Amen?
Amen. So praise God mga kapatid. So mga kapatid, let's always think of what is right. Di ba? So here are some example. Treat everyone with respect and kindness no matter who they are. Being fair and just in how you treat others, whether in work or personal matters. Standing up against unfairness and cruelty. Choosing what is right over what is easy. Ito mahirap to di ba? Choosing what is right over what is easy. Madalas pinipili natin yung easy. Alam niyo daw po, ang greatest addiction na pwedeng maranasan ng tao, alam niyo kung ano? Comfort. Ang worst addiction na pwedeng maranasan ng tao, comfort. Gusto nila lagi nasa comfort sila. Kaya lagi yung easy ang pipiliin kesa sa matuwid, kesa sa right. So tayo, sa tulong ng Diyos, let's always choose what is right over what is easy, even when it's hard. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid? Being honest and doing the right thing even when it's tempting to do otherwise. Basahin ko po sa inyo ang Proverbs 21 verse 3. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Ang gusto ng Lord mga kapatid, sundin natin kung ano ang matutuwid na binabanggit niya sa atin, sa iyo at sa akin, kesa mag-sacrifice tayo. Ang gusto ng Diyos, sumunod ka, kesa mag-sacrifice ka. Pastor, nagsasacrifice na ako kasi alam ko naman matutuwa ang Diyos. Hindi yan yung number 1 na gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, sumunod ka. Ano sinabi ng Biblia? Sundin mo. Ano sinabi ng pastor na pinapasabi ng Lord? Sundin natin. Baguhin natin. Maging matuwid tayo. Amen? Amen. Praise God. Nakikinig pa. So that's number 3 mga kapatid. Next, number 4, mga kapatid, think whatever is pure. Diba? Remind your mind to think of these things. Ano yun? Think whatever is pure. Yung puro. Diba? Maayos ang motives. Hindi kasalanan ng intensyon. Diba? Malinis. Whatever is pure, think about these things. Think about such things. Thinking pure means, next slide please. Thinking pure, next slide. Ayan. Thinking pure means focusing on good, honest, and positive thoughts. Positive thoughts while avoiding negativity or bad intentions, including sins. It's about keeping your mind free from impurity and being sincere in your actions and intentions. Alam niyo, nakakatuwa si Paul. Kasi kung tutuusin, yung true, yung noble, yung right, halos magkaka-similar sila eh. Pero inisa-isa ni Paul. Why? Kasi gusto niya na maging specific ang tao sa pag-iisip ng mga bagay na to. Sabi ni Paul, think whatever is pure. Diba? Isipin nyo yung mga bagay na malinis. Walang intention na masama. Walang halong kasalanan. Diba? Pure motives or pure intentions, we must think of it always. Para daw po itong yung thinking of what is pure, para siyang isang fresh, clean water. Diba? Pure is like fresh, clean water sa isang bundok. It's free from any dirt or impurities, representing innocence, goodness, and sincerity. It's having a heart and mind free from negativity or corruption. Di ba? Kaya nga tayo nagpipray. Alam nyo kanina, di ba, bago tayo nagsimula, nagpray tayo kay Lord na, Lord, linisin nyo ang puso't isipan namin. Bakit? Kasi alam nyo mga kapatid, kapag hindi pure yung mind and heart mo, mahihirapan pumasok ang gustong sabihin ng banal na Espiritu sa atin. Kapag hindi pure ang mind and heart natin, hindi natin marireceive yung talagang message ng Diyos para sa atin. Di ba parang isang tubo, madalas ko na ito nabibigay na example, parang isang tubo na merong mga sebo na nabuo, hindi dadaloy ang tubig dyan, magbabara yan kapag hindi naalis yung sebo. Kailangan maalis ang sebo, kailangan malinis, para dumaloy ng lubusan ang tubig. Sa buhay natin, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, we must live a life with pure intentions. Lagi. Halimbawa, sa paglapit sa Diyos, how pure your intentions sa paglapit sa Kanya. Although, pwede tayong lumapit sa Diyos na hingin sa Kanya yung mga bagay na talagang kailangan natin. Pwede yon. Pero how pure your intentions to know more God? Is your intention to know more God because you want to know Him dahil siya ang tagapagligtas mo? Or dahil gusto mo siyang makilala dahil may gusto ka lang makuha?
So, how pure your intentions na pumunta sa church na to mag-worship kasi gusto ko marinig si Lord, or dahil ang intention mo kaya ka pumunta rito dahil katabi mo si crush. 'Di ba? Anong intention mo? 'Di ba? Sometimes we need to remind ourselves, what is my intention? 'Di ba? What is my intention? Bakit ko susundin ang Biblia? What is my intention? Why I need to obey the Lord? What is my intention? Bakit ako magtatrabaho? Bakit ako mag-aaral? Bakit ako makikipagkaibigan? Everything merong intention. Pero dapat daw laging malinis, mga kapatid. Dapat daw laging malinis ang intention natin. Bakit? Kasi, mga kapatid, kapag ang puso natin punong-puno ng impurities, punong-puno ng mga negative intentions, expect, mga kapatid, na yung gagawin natin, yung actions natin, ay hindi magiging maganda. Di ba, halimbawa meron akong isang nakausap, at itong nakausap kong puto, sabi niya, Pastor, lagi na ako mag-church. Sabi ko, wow, praise God. Lagi na daw siya mag-church. Lagi na siyang magsisimba. Sabi niya, in-expect ko talaga araw-araw, linggo-linggo nagsisimba yan. Tapos araw-araw nagtatanong kung may gawain, araw-araw nagpapa-prayer request, nakaka-praise God. Kaya lang alam nyo, dumating ang time, umalis siya. 1 buwan, hindi ko na siya nakita. You know why? Bakit? Ang intention niya pala, kaya siya nag-church, is para sagutin siya nung nililigawan niya sa church. So nakita niyo mga kapatid, if your intention is not correct, the result is not correct also. Di ba? If your intention is pure, if your intention is correct, asahan nyo yung resulta magiging correct din. Di ba? Halimbawa sa pamilya, ang intention mo, pure ang intention mo na palakihin ang anak mo na may takot sa Diyos. So dahil pure ang intention mo na palakihin siya na may takot sa Diyos, ang resulta paglaki niyan, expect na may takot sa Diyos yan. Hindi man perfect ang buhay, pero expect na may takot sa Diyos yan. Halimbawa, ang pure ang intention mo na ipagdasal yung taong nangangailangan. Ang resulta niyan, balang araw, tutugunin ng Diyos yung mga pinapanalangin mo sa taong yan. Alam niyo po ba, kapag daw tayo nananalangin, tapos merong kasalanan na humaharang, hindi naririnig ng Diyos yung panalangin natin. Alam niyo po ba yon, mga kapatid? Kapag daw tayo nananalangin, tapos hindi pure yung panalangin natin, yung may halong kasalanan na hindi mo pa mabitaw-bitawan, hindi daw naririnig ng Diyos yung panalangin ko. Bakit? May nakaharang. So, dahil may nakaharang, kailangan natin siyang itanggalin. Kailangan natin siyang ipalinis. Kailangan natin siyang isuko para marinig ng Diyos ang panalangin mo. Di ba? Alam niyo po ba sa Biblia rin, kapag daw hindi pure ang intention mo, kapag daw ang mag-asawa ay inaaway lagi ang asawa niya, or kaya naman hindi pure ang intention niya sa asawa niya, kahit daw manalangin siya dyan, hindi naririnig ng Diyos yan, yung panalangin mo. Kasi sabi doon sa Biblia, mga kapatid, sabi sa Biblia, kapag hindi mo tinitrato ng maayos ang asawa mo, hindi naririnig ng Diyos ang panalangin mo. So kailangan mong itrato ng maayos with pure intentions ang asawa mo para mas marinig ng Diyos ang panalangin mo. Same thing with our Christian lives, di ba? Personal lives natin. If you want to truly be heard by the Lord, maging pure yung intention mo. Ipalinis mo lahat ng laman ng heart mo. Di ba? Kasi hindi naman tayo perfect. May mga pagkakamali tayo. Nadadapa ka minsan, nagkasala ka, maaaring pagpunta mo rito, may nasabi ka, may nagawa ka, nakasalanan, ipalinis mo sa Diyos. Kasi ang Diyos naman, mga kapatid, kapag nilinis niya yan, ano sabi doon? If any of you confess your sins, He is just and faithful to forgive us. Di ba? Just and faithful ang Diyos. So living a pure life means not holding on to anger, jealousy, or wanting to hurt others. Living a pure life means forgiving people when they make mistakes and not holding on to bad feelings. Living a pure life means trying to be a good person in your thoughts, words, and actions. And living a pure life means not spreading rumors or lying to get what you want. Di ba? Living a pure life means, ulitin ko itong bagay na to, not spreading rumors or lying to get what you want. Alam niyo, minsan ng tao, para lang makakuha ng simpatya, sisiraan ng ibang tao. Di ba? Ang tao, para lang makuha ang gusto, may sasabihin sa ibang tao. Di ba? Alam mo ba, lumayo ka na nga dyan. Kasi itong kapatid na yan, talagang iba ugali niyan. Di ba? Tayo na lang maging magkaibigan. Di ba? Huwag na natin gawin yon. Di ba? If we want to live a pure life,
and a pure mind. So doing nice things for others without expecting in any return. To be pure is to filter out our intentions and motives with the Word of God. Paano magiging pure yung mind mo? Paano magiging pure yung heart mo? Mga kapatid, read the Word of God. 'Di ba? Basahin natin ang salita ng Diyos. 'Di ba? Hindi natin malalaman kung paano magiging pure yung heart and mind natin kung hindi natin alam yung mga paraan para dito. Basahin mo ang salita ng Diyos. Naalala ko po dun sa pinagtatrabahuan ko ngayon, meron pong isang teacher na gumawa ng isang parang linya ng mga pwedeng hugasan ng kamay, at alam niyo po ba, yung hugasan ng kamay na yon, ang gagamiting tubig ay parang isang galon lang ng tubig. Isang galon lang or isang timba. Pwedeng maghugas ng paulit-ulit. Sabi ko, paano? Paano maghugas ng paulit-ulit? Dumi-dumi na nun. Sabi ko doon sa teacher, sabi ng teacher, may nilagay siya ng mga bato. May uling, may iba't ibang klaseng bato. Basta patong-patong siya, compacted siya. Alam nyo, nung binuksan na yung tubig, umiikot na siya, nakita ko na lumilinis nga yung tubig. Di ba? Lumilinis. Kahit na marumi na, lumilinis pa rin kapag ginagamit. So anong ibig sabihin nun? Ang Biblia, kapag araw-araw mong ginagamit, nalilinis po ang intentions natin. Ang Biblia, kapag araw-araw mong binabasa, nalilinis po ang mind natin. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa ba kayo? Amen. So Matthew chapter 5 verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." We will see the Lord. Di ba? Balang araw, the Lord will congratulate us. Sabi niya, wow, congratulations. You have a pure heart for the people. Congratulations, you have a pure heart for me. So blessed are those, mapalad. Di ba? Mapalad. Hindi ko sinabing malapad. Mapalad ang mga taong, di ba? Puro ang puso sa Diyos. So mga kapatid, that's number 4. Number 5, think whatever is lovely. Ba, isipin natin yung mga bagay na kaibig-ibig. So, verse 8a, whatever is lovely, mga kapatid, think about such things. Ano yung sabihin nun? Think whatever is lovely means to focus your thoughts on things that are beautiful, kind, and bring happiness. It's about noticing and appreciating the goodness and beauty in the world around you, like nature, acts of kindness, or moments of joy. So these are, mga kapatid, the things that we need to think. Yung lovely. Ano nga ba yung mga kaibig-ibig sa buhay natin? Di ba? Mga kapatid, kapag iniisip ko to, ano ba yung mga kaibig-ibig sa akin bilang isang tao? Kapag nakita nila ako, ano yung kaibig-ibig sa akin? Si pastor, ano yan? Ayoko na sabihing pogi, kasi given. Hindi, joke lang. So mga kapatid, pag sinabi ko, si pastor, anong kaibig-ibig sa kanya? Si pastor, ano yan mapagbati, di ba? Talagang palangiti. Si pastor, ano yan? Kapag nakausap mo yan, ganyan, etc. So sa buhay natin, isipin natin ang sarili natin. Ano yung mga kaibig-ibig sa inyo? Kapag nireflect natin ang buhay natin ngayon, ano yung mga bagay na kapag tinignan kayo ng ibang tao, kaibig-ibig sa inyo? Isipin nyo. Yan, siguro naisip ng iba, pastor, kaibig-ibig ako. Kasi napapakita ko yung tunay na pagmamahal ko sa tao. Praise God. Di ba? Pastor, kaibig-ibig ako. Kasi kahit na minsan pagod ako, pinagpipray ko ang pamilya ko. Praise God. Diba? Pastor, kaibig-ibig ako kasi kahit na minsan pagod ako sa trabaho, nagba-Bible study ako. Praise God. Pastor, kaibig-ibig ako kasi kahit na minsan wala na akong time pero nagbibigay ako ng time kay Lord para maaral ang salita niya. Praise God. So what are those things na kaibig-ibig sa inyo? Isipin ho natin. Kung ano man yung mga kaibig-ibig, i-develop ho natin. At ano naman yung mga hindi kaibig-ibig sa inyo? Mga kapatid, ano naman yung mga hindi kaibig-ibig sa atin? Kapag tinignan ka ngayon ng isang tao at alam niya ang buong pagkatao mo, ano sa tingin mo yung sasabihin niya sa'yo na hindi kaibig-ibig sa'yo? Isipin ho natin ito. At isuko natin sa Lord at ipabago ho natin ang buhay natin. So there are many things, mga kapatid, na pwede nating maisip as lovely in our lives. Diba? Pwedeng ang ganito Alam niyo, ang Diyos natin, since tayo ay binigyan ng isip, binigyan ng karunungan, binigyan ng katawan, tayo ang nagiging dahilan para, mga kapatid, alagaan yung ating, itong kapaligiran.
binigyan tayo ng ganong kakayahan ng Diyos. Di ba? Yung isa sa mga pwede nating gawin bilang lovely, mga kapatid, is enjoying the beauty in nature and art and people. Di ba? Ine-enjoy mo, ina-appreciate mo, nakikita mo yung tao na hindi ito dapat pinagdadamot. Hindi dapat ito na tinitipid. Yung sabihin mo sa mga makakausap mo, uy, ang okay ng paano mo ngayon, itsura mo ngayon, maganda ka. Hindi, wag mo naman pagdamutan yung sa ibang tao na sabihin na maganda sila. Sabihan mo ngayon katabi mo na maganda ka ngayon. Ayan, di ba? Maganda sila ngayon. O yan, natuwasin ka. yung tenga natin umaabot hanggang... Alam nyo, wag natin minsan ipagdamot yan. Alam nyo, it is very lovely to sometimes appreciate the beauty of the people around you. Di ba? I-appreciate natin. O kunyari, may nakita kang maganda sa kanila, sa bahay nila, etc., i-appreciate natin. Why? Because sometimes, yung pag-appreciate natin, it will build their self-esteem. It will build them. Di ba? Matutulungan natin sila. And of course, doing things that makes others happy and feel cared for. Ayan, yung ginagawa natin yung mga bagay na nagpapasaya sa iba at nararamdaman nila na concern tayo sa kanila, that's lovely things. And finding happiness in good experiences and uplifting moments. Staying positive and hopeful even when things are tough, and having relationships filled with love, respect, and admiration. So, dito papasok mga kapatid yung last natin. Yung thinking of what is admirable. So, ang last natin, to remind our mind, is to think whatever is admirable. Yung kagalang-galang na nilalang. Di ba matatawag ba natin ang sarili natin na gano'n? Kagalang-galang na nilalang si pastor. Kagalang-galang na nilalang si ganito, si ganyan. Whatever is admirable, think about such things. Basahin natin yung ibig sabihin ng thinking whatever is admirable. Thinking whatever is admirable means to focus your thoughts on things that you find impressive or worthy of respect. It's about considering good qualities or actions in people. So parang katulad kanina. Or situations and being inspired by them to do the similar things in your own life. Di ba? Yung admirable, galing po siya sa root word na ang ibig sabihin admire. Di ba? Ano nga ba yung mga ina-admire mo sa Diyos? I-apply natin sa atin. Diba? Alam mo yung ako, personally, ang ina-admire ko sa Diyos, yung pagiging mabuti niya. Kasi alam nyo, mga kapatid, I have so many flaws sa buhay ko. Marami akong pagkakasala na noon na alam kong binago na ng Diyos. Alam ko na tinayo na ako ng Diyos doon. Alam kong tinaguyod niya na ako. Alam nyo, na-realize ko kung gaano kabuti ang Diyos sa akin. Katulad ng kanta natin kanina, sukdulang biyaya. Di ba yung biyayang binigay niya sa akin, sukdulan, na hindi ko mapapantayan na kailanman. Kaya alam nyo, yung pag-a-admire ko sa Diyos ng mga bagay na yon, ang result sa akin is gawin kung ano ang pinapagawa niya. Kasi nakakahiya na hindi gawin kung ano ang bagay na hindi pinapagawa ng Diyos. Kasi napakabuti niya. Ina-admire ko ang Diyos sa pagiging mabuti niya. Kayo, mga kapatid, anong ina-admire niyo sa Diyos? Minsan may narinig ako, sabi niya, Pastor, ang ina-admire ko sa Diyos yung pagiging tatay niya sa akin. Kasi, Pastor, hindi ko naranasang magkaroon ng tatay. Naranasan ko man pero saglit lang. Or naranasan ko man pero hindi parehas nung nabigay ng Lord sa akin. Ina-admire ko siya doon, Pastor. And I want it to apply to my life. Pastor, ina-admire ko ang Diyos sa pagiging mapagpasensyoso niya. Na kahit sinasaktan siya, sinasabihan siya na hindi magaganda, ina-admire ko siya doon. Pastor, i-apply ko yung pagiging mapagpasensyoso ng Diyos. Pastor, ina-admire ko sa Diyos yung perseverance niya. Pagtitiis. Di ba? Pastor, ina-admire ko sa Diyos yung ano niya, genuine love. I-apply ko yun. Kapatid, since magsabi nga dito ang lahat ng tumanggap na sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at hari. Amen nga? Since lahat tayo nag-amen, there is something in you. Kaya nyo tinanggap si Lord kasi nakita nyo yung at nakaka-admire sa Diyos. Ano yung bagay na yon? I-apply nyo sa buhay nyo. Ano yung bagay na yon? Isipin ninyo, gawin natin, ipakita sa ibang tao. Kasi alam nyo mga kapatid, hindi binigay ng Diyos yung mga bagay na binigay niya sa atin, katulad ng pagmamahal,
para hindi i-apply. Binigay niya yan para i-apply at ibahagi. Binigyan ka ng Diyos ng isip, binigay niya yan para ibahagi. Binigyan ka ng Diyos ng katawan, ibinigay niya yan para ibahagi sa iba at ipakita si Jesus sa kanila. So kapatid, whatever is admirable, think of such things. Think of these things. Di ba? At malalaman lang natin yung mga admirable things kapag binabasa muli natin ano ang binabasa dapat natin? Biblia or ang Bible. So mga kapatid, itong mga bagay na to, na excellent and praiseworthy, mababaliwala lahat ng ito kung naririnig nyo lang dito sa church. Sabi nga ni James, mga kapatid, kapag tayo daw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, tapos naging hearers lang tayo, hindi tayo doers of the Word of God, para tayong isang tao na nakaharap sa salamin. Nakita mo yung sarili mo, may dumi ka sa muka, may tigyawat ka, wala kang ginawa, para daw tayong ganon na Kristiyano na narinig lang ang salita ng Diyos pero walang ginawa. Tayong nandito sa church, hindi lang tayo basta hearers. We are a doers of the Word of God. So what do we need to do to apply this excellent and praiseworthy na binabanggit ni Paul? Ito po yung dalawa. Meditate on these things. Meditate. Di ba sabi ni Paul, think about such things. Alam niyo po sa ibang version, ang word na think ay meditate. Meditate. Siguro kapag naiisip niyo yung word na meditate, naiisip niyo na yung nakaganyan, no? Nakaganyan, di ba? Hindi ganun ang meditate. Mga kapatid, ang meditate, galing po siya sa Greek word na logizomia. Logizomia, ang ibig sabihin, logic, pag-iisip. Sa bawat araw daw ng buhay natin, isipin mong maigi, bigyan mo ng oras ang mga bagay na excellent and trustworthy. Be intentional to meditate on these things. Sabi sa Biblia, mga kapatid, maging mag-effort ka. Di ba kapag tayo may mga bagay na gustong gawin, nag-e-effort tayo, gusto ba natin na makilala pa ang Diyos? Amen! Ang hina. Gusto pa ba natin makilala ang Diyos? Amen! Kung gusto pa natin makilala ang Diyos, meditate on the Word of God. Meditate on these things always. Next, mga kapatid, is of course, aside from meditating on these things, practice these things. I-apply nyo. Halimbawa, ngayon, may naisip na kayo patungkol sa whatever is true, whatever is noble. Tapos nakita nyo na parang pwedeng i-apply. Paglabas nyo sa church na to, i-apply nyo. Practice these things. Alam nyo, lahat ng bagay na hindi ina-apply, baliwala. Halimbawa ho, sa pagta-taekwondo, sa pagma-martial arts, alam mo, napapanood mo. Pero kung hindi mo in-apply sa competition, bale, wala. Halimbawa, napag-aralan mo sa school, yung kung paano mag-business, napag-aralan mo, hindi mo in-apply, bale, wala. Practice these things according to verse 9. Sabi doon, no, put it into practice. At kapag nalagay na natin siya into practice, ano daw mangyayari sa atin? The God of peace will be with you. Ang kapayapaan ng Diyos ang tutulong sa atin para hindi tayo mangamba na i-apply ang salita niya sa buhay natin. Kaya kapatid, kung may pangamba ka, kung paano i-apply itong salita ng Diyos, totoo po ang pangako ng Biblia. The God of peace will be with you. Mga kapatid, nangangamba ka na baka hindi mabigyan ng sukli ang ginagawa mo, okay lang yan. The God of peace will be with you. And this God of peace encompasses all understanding. Wala na kahit anong understanding ang makakatulad sa kapayapaan na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. These things are excellent and praiseworthy. So therefore, let's remind our minds to think about these things and practice it in our lives. And reminding ourselves, mga kapatid, aligns our minds with the will of God and helps us to deepen our understanding of our Lord Jesus Christ. These things na tinuro ni Paul is also a way to understand who Jesus is in our lives. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Jesus, maraming salamat po sa inyo. Salamat dahil, Panginoon, muli ay tinuruan nyo kami ng mga bagay na gusto nyong ituro sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na itong mga salita ninyo ay hindi mabaliwala. Kundi, Panginoon, ito po ay makitaan ng bawat isa ng pag-a-apply nila sa buhay nila
makitaan ng isa na itong mga salita nyo ay parang isang ginto na pinapahalagahan. Makita nila na parang itong pearl na sinusuot, na pakita nila na parang itong isang bagay, na parang isang cellphone na dadalhin kahit saan man kami mapunta. O Lord, our Lord Jesus Christ, we want to know you more, Panginoon. That's why sa puso't isip namin, lagi niyong itanim yung mga bagay na dapat iniisip namin. Yung mga bagay na dapat binibigyan namin ng priority at yung mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mundong to. Salamat, Lord, for everything. We thank you for what you did on the cross, and we thank you for what you will do in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen.